Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isang mabiyayang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Kapatid. Malakas na palakpak sa ating Yahweh Shaddai. Isang pinagpalang hapon, Sister Chris. Amen. At sa ating mga nandito sa ating sa church, na kasama natin na kasama-sama nating magpupuri sa ating Yahweh Shaddai at makikinig ng mabuting balita. At isang pinagpalang hapon sa atin at Sister Chris sa ating... Amen. Sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live, sa YouTube, hello po sa inyong lahat. Amen. Diyan lang po kayo at patuloy nyo kaming samahan sa pagpupuri at pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Abangan nyo mamayang gabi. Amen. Upload Sister Chris. At Sister Chris ngayon po ay... bago pong lahat, kumustahin muna natin sila. Yes. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Amen. Thank God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Tunay nga ang mga anak ng Diyos ay matagumpay. Amen. Kapatid, tayo'y dadako na sa pag-welcome. Amen. Kapatid, atin pong aanyayahan ating ka-sister. Yes, ating pakantahin ang ating kapatid. At atin po siyang kamayan at i-welcome po natin tayo na siya po ang sa lahat. Tuesday. I-welcome din sa Tuesday group. Tuesday family na po siya. Welcome, sis. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Pag-ibig siyang laman sa puso ng bawat isa, siyang panahon. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Kanina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Praise God, hallelujah. Welcome, sister, sa gawain ni El Shaddai. O, hindi ka na welcome, sister, last week. So, i-welcome ka namin ngayon. Ay, Sunday? Sunday na po. Pero ngayon, Tuesday. So, bago ang lahat, sister, ay nais muna namin malaman yung pangalan at tagasan ka sa Pilipinas. Ako po si Lisa Donceras from Oras Eastern Samar. Welcome, sister. Sunday siya, pero i-welcome pa rin natin siya sa Tuesday group. Amen? So, ayan, sister, alam mo na siguro kung anong ibig sabihin ng El Shaddai. At welcome sa Tuesday group family. Thank you, sister. Salamat, kapatid, at nakasama ka namin sa gawain ng ating Diyos. At kababayan ko po siya, actually, malapit lang kami doon sa lugar nila. Kaya, welcome po, sister. Yes. At Sister Chris, hindi na nila in-explain kasi matagal na siyang attender ng Sunday group. Kaya, welcome sa Tuesday family. Tuesday naman siya ngayon. Regular Tuesday na siya, kaya salamat sa Sister Diyos. Chris, tayo ay dadako na sa paghahayag ng mabuting balita na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sino po ang mag-share? Sino po mga pinagpala ng ating Diyos? Taas mga kamay ng pinagpala! Woo! Taas mga Praise kamay! God! Hindi ba tayo pinagpala? Tahimik ang Tuesday family! Sino pong pinagpala? Wala? Walang pinagpala?
Amen. Kung ganon, kung wala ako muna, siguro kapatid. Amen. Amen. Sige, Nais ko Sister po lang Chris. ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Unang-una sa buhay at kalakasan, na patuloy yung pinagkakaloob sa akin at maging sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon sa mga pagsubok na patuloy naming nakakamtan, which is may katugunan naman at hindi kami pinababayaan ni Lord. At ang tanging kahilingan ko lang, konting-konti na lang, alam kong answered prayer na ako niyan. Kaya Lord, salamat sa iyo ko binabalik ang papuri at pasasalamat. Amen and amen. Amen. Sister Chris, mayroon pa bang mag-share? Wala na? Ikaw, dali, Sister. Praise the Lord. God, nais ko lang akunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Kasi nung umuwi ako nung last April ba yun, sa yung pamangkin ko na si Charmaine na nag-for good na din, ay nagplano kami na mag-ano ng business. Kaya sabi ko, itaas natin sa Panginoon yan, pag-pray natin kung anong kalooban niya. Kaya nung pagbalik ko dito, nag-ano na ng financial, ganon. So, nag-ano na rin ng pwesto. Kaya, ngayon, nag-open na at salamat sa Diyos dahil okay naman siya. At salamat Panginoon dahil sa biyayang ito ay nagfo-focus doon ang aking pamangkin. Salamat po Lord sa biyaya. Amen. God is good all the time. Amen. Tayo din. Magbi-business din tayo pag-uwi. Amen. Pag for good na, Amen. sister. Pag for good, yes. Parang di tayo Amen. nga sa Pinas. Amen. Amen. Sister. Tayo po'y dadako na sa pagpupuri at pananambahan sa ating Panginoon at sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon at ang gagamiting daluyan ng kanyang mga salita ay walang iba kundi si Brother Rod Banyares. At sa panyambahan naman, Sister Chris, ay samahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa ating pambungad na panalangin ni Sister Esther. Oh, hallelujah, hallelujah. Taas natin mga kamay. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Welcome to your Holy Spirit in this place. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo nga. Mula sa karamihan kami yung tinatawag. Patuloy, Panginoon, magpupuri sa iyo. Dahil ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw po ang Diyos na nagbigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang Diyos na higit sa sapat. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa isang linggong nakalipas, kami yung iningatan, pinagpapala, ginagabayan na makarating ng malulhati sa lugar na ito, St. Joseph Church. Maraming salamat, Panginoon, sa malamig na panahon. Kasi yung ibang mga lugar, Panginoon, sobrang init. Kaya Ama, pinasalamatan namin, Panginoon, ang araw-araw, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil ikaw po ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy namin tinatanggap sa araw-araw sa aming buhay at sa aming mga ikinabubuhay, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lugar na 4 na sulok dito sa St. Joseph Church. Nagagamitin mo, Panginoon, sa iyong banal na gawain mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon. Maliit na bagay man o malaki, Panginoon, patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Ganon din po, Panginoon, ang pari na ginagamit mo sa banal na misa. At ganon din po, Panginoon, ang aming kapatid na sinugo mo dito sa bansang Hong Kong, aming kapatid, Brother Rod Banyares. I-bless na, Panginoon, kanyang naiwan sa Pilipinas, Panginoon, ang kanyang 10 pamilya, Panginoon. Ganon din po, Diyos, ang mga kapatiran namin, Panginoon, baguhan man o datihan, Panginoon, patuloy mo kami ingatan, patuloy magsamba sa iyong dakilang pangalan. Yahweh El Shaddai, wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Banal na Espiritu Santo, maghari ka sa aming mga buhay. Take over in this place, Holy Spirit. Without you, we are nothing.
Kaya Ama, maraming salamat, Panginoon, muli. Balik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang. Bless mo rin, Panginoon, ang mga awit, Panginoon. May awit sa kanila, Panginoon, ang bigyan ng buhay, Panginoon, mga makarating sa luklukan ng iyong trono, God. Kaya, Ama, patiwala namin sa iyo, Panginoon, 100% tagumpay kung maghapon na ito. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. With the full guidance of the Holy Spirit, now reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Taas po natin ang ating mga kamay at ibigit po natin ang ating mga mata at patuloy natin ito ng ating puso at ng ating isip sa ating Panginoon. Sapagkat marapat lamang ating Diyos ay makatanggap na ating papuri at pasasalamat. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place. Patuloy mo kami, Panginoon, pangunahan sa araw na ito. Sapagkat wala kaming magagawa, O Diyos, kung hindi mo kami sasamahan. Oh, hallelujah. To God be the glory. Ayon po sa Jeremiah chapter 15 verse 16, ang mga salita po ninyo ay kagalakan sa puso ko sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan o Panginoon Diyos na makapangyarihan. Amen. Handa na po bang lahat na sumayaw sa ating Diyos? Amen. Amen. Tuwing marapat lang na ibalik natin ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Amen. Brother Jeffrey. Praise the Lord. Hallelujah. Halina tayo magsama-sama magpuri sa ating Diyos.
na magdiwang. Amen. Tunay ang napakasarap magpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen. Amen. Sa oras na ito, tuloy-tuloy na po tayo at patuloy po nating ipikit ang ating mga mata at patuloy nating itaas ang ating kamay sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na walang kapantayang pag-ibig sa amin. Kaya marapat lang, O Diyos, na patuloy ka naming papapurihan. At salamat, O Diyos, sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, ay patuloy kang nariyan, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagtanggap at pagkalinga at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, patuloy mong tanggapin ang aming mga alay na papuri, ang aming mga alay na pagsamba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Bawat oras ng aming buhay, patuloy namin ilalaan sa iyo, bawat oras, walang hanggan. Pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig ang malukot na pagsamba.
Glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na makapangyarihan, sinasamba ka namin sa araw na ito at pinararangalan. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Ikaw ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan, at ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming kahilingan. Banal na Diyos, patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang gawain na ito, na lagi mitong samahan at pagpalain. Dalangin ko rin po, dakilang Diyos, ang aking makapatid na walang sawa na pumaparito sa iyong banal na gawain. Lagi mo silang bigyan ng kalakasan at katatagan
at lagi mo silang pagtagumpayin sa buhay. Dalangin ko, Ama, na tulungan mo lagi ang bawat isa. Kung sila man ay mayroong mga problemang hinaharap, o Diyos, tulungan sila na sila, Panginoon, ay makalaya sa mga problemang ito. At patuloy mo, Ama, na ipagkaloob sa kanila kung sila man ay may karamdaman, ibigay sa kanila ang ganap na kagalingan. At pagpalain mo lagi, dakilang Diyos, ang kanilang buhay sa bansang ito. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli kang kumikilos at gumagalaw sa kanilang mga buhay. At naniniwala kami, Ama, na muli mong ibibigay ang answered prayer sa bawat isa. Lord, pagpalain mo rin po sa araw na ito ang mabuting balita na aming pakikinggan at pag-aaralan. Sundan ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng malaking pag-asa, at nananalig kami ng gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po, at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, basahin natin ang ating pagninilayan
Sa aklat o ebanghelyo ayon kay San Marcos, kabanatang 12, talatang 13 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sinasabi ng Bible. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kahit lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kaloob o sa kautusan ang pagbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tanong nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa Kanya. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating papurihan at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. At siyempre, katulad ng dati, ang aking daging dalangin sa Diyos na kayong lahat ay laging pagpalain. Amen ba? Kasi ito'y gawain ng Diyos, ang Diyos ang magpala sa inyo. At kung kayo ay naniniwala sa Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen. Amen ba? Kaya narinig ko kay Brother Mike kanina, sa mga playback ng mga nakaraang taon, mga matagal na po, na mayroong mga obispong nagtatanong kay Brother Mike noon pa. Nang sabi ng mga obispo, Brother Mike, pagka ba ikaw ay nawala na, ano na ang mangyayari sa ministry? Alam niyo po, sagot ni Brother Mike, mayroon akong 3 anak na lalaki. Pakinggan ninyo siya o sila. At mayroon siya mga apo na lalaki. I think marami siyang apong mga lalaki. Ang sabi ni Brother Mike, tanggapin ninyo sila. Dahil ang sabi ni Brother Mike, maaaring isa sa kanila ang pipiliin ng Diyos para humalili kay Brother Mike. At ang sabi niya, ito'y gawain ng Diyos, hindi ito gawain ng tao. Kaya kayong mga naniniwala sa Panginoon at naniniwalang gawain ng Diyos ito, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen ba? Kaya nga, walang pag-alinlangan na kapag kayo talaga ay nananalig kay Yahweh, mararanasan nyo ang tagumpay galing kay Yahweh Shaddai. Palakpakan natin si Lord. Kaya makakaupo tayong lahat at tayo'y makinig ng mabuti. Siguro para mas maganda, sino ba magaling mag-English dyan sa inyo? Tabihan nyo si sister, tapos lahat ng sasabihin ko, translate nyo sa kanya. Anong tatanong? Wag na, kasi mawawala ako sa topic ko pag English ko na English ito. Tabihan nyo na lang si sister. Tapos translate nyo sa kanya. May teacher ba dito? Yung mga taga-sama, mga teacher yan eh. Okay. Ang ibabahagi ko sa inyo is about give to God what is God's. Ang ibig sabihin ay ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. So, ang sabi kasi ng gospel na binasa natin, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa Kanya. Alam niyo ba sa Pilipinas, ang emperador, ibinibigay niya sa manginginom, sa mga lasinggo. Dito, baliktad, ang buwis ibigay sa emperador. Pero sa Pilipinas, ang emperador ibigay sa mga nginom. Yan, sa parting Quezon, ang mga kababaihan, talo ang mga kalalakihan sa pag-iinom.
Kaya pag napunta ka ng Quezon, talagang pagdating sa inuman, mas mahusay daw ang kababaihan. Hindi ko alam kung totoo yon. Kasi hindi pa ako nakaranas ng ganyan sa Quezon. Kasi nung ako'y napunta ng Quezon, lingkod na ako ni Yahweh. Kaya hindi ko na naranasan sa kanila yon. Pero matitindi raw ang mag-inom ang mga taga-Quezon. So, ano ang kwento ng ating gospel para makuha natin ang ating pag-aaralan? Dito sa gospel po na binasa natin, kung ating muling sisimulan sa talatang 13 ng kabanatang 12 ng aklat ng Marcos. May ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya at sa kanyang pananalita. So noon pa, alam niyo po, usong-uso na yung pagsubok, yung susubukin ka, sisiluin ka, hahanapan ka ng mali. Usong-uso na po noon yan. Pero si Jesus ay hindi nagpatinag sa mga taong ito. So sabi dito sa talatang 14, kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador, dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? So, ang buwis po na binabanggit dito ay yung tax. Kayong dito sa Hong Kong, alam ko nagbabayad kayo ng tax sa Pilipinas. Kasi once na kayo ay nagre-remit, mayroon kayong tax na binabayaran. Kaya nga, ang tawag sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa ay mga bayani. Yan tawag sa mga nagtatrabaho sa abroad, mga bayani. Kasi malaki ang kinikita ng Pilipinas sa mga remittances na nagagaling sa abroad, sa mga nagpapadala na galing sa abroad. So, malaki ang kinikita ng Pilipinas diyan. So, kaya mga nag-a-abroad, malaking tulong po ang inyong naikong-contribute sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya hindi dapat na minamata-mata yung mga nag-a-abroad, no? Dapat mga nag-a-abroad, hindi nila nakawan sa airport. Gising ba kayo? Kasi minsan, pinagpagalan mo sa abroad, pagdating sa airport ng Pilipinas, lahat ng laman ng bag mo nawawala. May nabalita nga, yung mga uwing cellphone, pagdating sa Pilipinas, wala nang laman. Kaya, minsan, yun ang nakakalungkot sa mga pamunuan sa atin sa bansa. So, hindi nila nakita yung hirap na ginagampanan o ginagawa ng mga galing sa abroad, mga nagtatrabaho sa abroad. Pagdating sa airport, nawawala yung mga gamit. Kaya kung kayo may mga mahalagang gamit, wag na wag niyong ilalagay sa mga lalagyan nyo na hindi kayo sigurado. Amen ba? Kasi pinagpagalan nyo, pinag-ipunan nyo, para mayroon kayong pasalubong, tapos pagkalabas mo ng airport, wala nang laman. Kaya kung mayroon kayong iPad o iPhone, tanggalin nyo ang laman, ang ilagay nyo chocolate. Tapos, lagay mo doon sa ibabaw. Pagbukas, lagay mo doon, we. Ewan ko, walang katinuan yung mga namumuno sa atin sa Pilipinas. Ang laki ng paghihirap na mga nagatrabaho dito, pagdating sa atin, hindi pinapahalagahan. So, may mga pamamaraan dyan. Pag-pray nyo kay Lord kung ano ang dapat yung gawin para maingatan ng Diyos ang inyong pinaghirapan dito. So dito makikita natin na sabi ng mga Pariseo at mga inutusan ni Herodes, ang sabi nila ay pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa tao. At yun naman talagang totoo. Ang ating Panginoon, pantay-pantay ang pagtingin niya sa atin. Kaya pagdating sa tao, walang malakas, walang hindi malakas. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya sabi mo sa katabi mo, lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya, huwag niyong kaawaan ng iyong sarili na bakit ako hindi answered prayer, sila answered prayer. Maghintay ka lang ng para sa iyo. Darating din ang panahon, magiging answered prayer ka na rin. Amen ba? Kasi walang kinikilingan ang Panginoon.
Kung pinagpapala niya ngayon ng isa, maniwala ka, bukas ikaw naman. Hindi lahat ng panahon ay panahon ng isa. May kanya-kanyang panahon yan. Kaya kalabitin mong katabi mo, sabihin mo sa kanya, may kanya-kanyang panahon yan. Hintayin mo lang ang panahon mo. O, naniniwala ba kayo doon? Kaya huwag kayong manlulumo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa at panghihinaan. Kasi ang tulong ng Diyos, sabi nga ni San Pablo, ay sapat sa pangangailangan ko. Nang ibig sabihin, hindi nagkukulang ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Ang tanong dito ay, dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Yun ang pinagkatalunan ng mga Hudyo noon, ng mga Parisiyo, gustong siluin ang Panginoon, na kailangan mo na magbayad ng aming obligasyon sa gobyerno o hindi. So alam niyo po, gusto ko pong i-emphasize ito sa inyo ngayong araw na ito kasi napakaganda po nito. Tayo bilang mga mamamayan, may tungkulin tayo sa bayan. Nakikinig po ba kayo? Ang isang halimbawa kasi dito ay ganito eh. Bakit kailangan mong magbayad ng buwis? Bakit kailangan mong magbayad sa gobyerno? Bakit kailangan nating tukdin ang ating tungkulin sa gobyerno? Kasi pinakita ng Bible dito na sabi nga dito, ang sabi dito ng Panginoon, alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa Kanya. So anong ibig sabihin doon? Ang tao ay may tungkulin sa mundo. Kung saan ka naroroon, may tungkulin tayo. Bakit kailangan natin magbalik o gampanan ang tungkulin natin lalo sa gobyerno, pagbabalik ng ating mga taxes? Bakit mahalaga yon? Bakit importante yon? Ang isang halimbawa dito ganito eh. Halimbawa, nagda-drive ka or driver ka. Hindi lang basta magpatakbo ka lang ng sasakyan eh. Sa pagda-drive, lalo pag maganda ang kalsada, nakakatuwang magpatakbo ng sasakyan. Tapos mayroon ka madadaan ng mga stoplight para ma-organize, maging organize ang kalsada. Hindi yung pag walang stoplight, magkakaroon ng traffic, magkakaroon ng hindi magandang takbo ang mga sasakyan. So yun ang purpose ng mga sasakyan, mga vehicle sa kalsada. Para organize at maayos ang lahat ng daloy, nagalagay ng mga stoplight, pedestrian. So lahat na yan ay gawa ng gobyerno. Lahat yan ay pinagawa ng government para maging maayos ang pamumuhay ng mga tao. So hindi lang yan sa Hong Kong. Kahit sa Pilipinas, mayroon na rin, maganda na rin ang daloy ng trapiko sa atin kasi nga na-organize unti-unti. So lahat yan ay ang gobyerno ang nagpapagawa. So habang ikaw ay gumagamit ng kalsada, so karapatan mong magbayad ng tax, di ba? Kasi kung ikaw ang magpapagawa ng kalsada, baka maubos ang pera mo, wala ka pang kalsada. Nakukuha niyo po ang ibig kong sabihin? Kaya karapatan natin na lingapin at tingnan ang tungkulin natin sa bayan. Kung sa Hong Kong naman, di ba? Ano ba ang tungkulin natin? So maging mabuting mamamayan sa Hong Kong. Kasi pag hindi ka naging mabuting mamamayan dito, magkakaroon ka ng problema. Tama po ba? Di ba ang sarap na dito lang sa Hong Kong, makikita nyo, dito napaka-organized dito ng bansang ito. Pag nag-MTR ka, hindi mo kailangan na maulanan. Pagpalipat-lipat ka ng MTR. Kasi bawat lipat mo, andyan lang eh. May bubong, may aircon. Di ba ang sarap ng pakiramdam? So ngayon, wala ka bang karapatan na para lingapin mo o tingnan mo yung ginagalawan mo dito na kung natutuwa ka na gumagalaw ng maayos kasi ginawa ng gobyerno na maayos ang iyong pupuntahan, so ikaw, karapatan mo magbalik ng obligasyon sa gobyerno. Kasi nakikinabang ka. Kuha niyo po ba?
Kaya hindi sinabi ni Jesus na huwag kayong magbabayad. Ang sabi ni Jesus, bigyan niyo ako ng isang yung silver coins. Tapos sabi ni Jesus, kaninong larawan ba nakaukit dito? Sa emperador. O ibigay niyo sa emperador para sa emperador. So anong ibig sabihin doon? Ibigay natin sa gobyerno ang nararapat sa gobyerno. Bakit? May ginagawa sila para sa atin. Nakukuha niyo na po ba? Malinaw po? Kaya nga, gusto ko lang ito dalhin, bawa sa pamilya. Di ba, ang sabi ng mga anak, wala kaming obligasyon sa mga magulang. Ang magulang may obligasyon sa amin. Yun yung tinatawag na walang utang na loob. Yung bang pinag-aral mo yung anak mo, binigay mo lahat sa kanya, tapos hindi niya makita yung kagandahang ginagawa ng magulang para sa kanya, para maging maganda ang kanyang buhay. Ganyan din sa taong bayan. Yung bang ginagawa ng gobyerno ang magandang bagay sa bayan, tapos sasalaulain ng tao ang bayan. Sa atin usong-uso 'yan, yung lalo sa Quiapo. Dumaan ako doon sa ilalim, doon sa Luton. Noon talaga makita mo yung mga spray, tapos sinasalaula yung pinapaganda ng gobyerno ang bayan, pero sinasaula naman ng taong bayan. Yung wala silang pakundangan, para bagang wala silang utang na loob, parang anak na walang utang na loob. Yan, pag narinig ito ng mga bata naman, sasabi ng mga bata, kami na naman. Minsan kasi masakit sa damdamin ng magulang na ibinigay mo na sa kanilang magandang buhay, tapos hindi malang nila makita ang tungkulin din nilang dapat ibigay sa magulang. Amen ba? Ginagawa ng magulang ang lahat, lalo kayo mga nasa abroad, di ba? Halos sweldo mo maubos ka papadala sa anak mo para makapag-aral ang anak mo. Tapos, hahanapan ka pa ng anak mo Para bang hindi nila nakikita na ano bang kalagayan ng mama ko sa abroad? Ano bang ginagawa ng mama ko sa abroad? Tapos, pagdating pa ng oras, hahanapan ka pa ng anak mo. Magpalit kaya kayo ng anak mo. Siya magtrabaho dito, ikaw mag-aral sa Pilipinas para makita niya ang hirap na iyong dinadaanan. Hindi lang hingi ng hingi. Kaya nga, nagsisikap ang mga magulang gawin sa anak ang nararapat para magkaroon ng magandang buhay ang anak. Sana naman pagdating ng araw, itong mga anak ay magkaroon naman sila ng obligasyon sa mga magulang na nagpagal sa kanila, nagpaganda ng buhay nila. Hindi lang yung tanggap lang ng tanggap. Kaya ko ito ibinaling sa mga anak at magulang kasi kung anong ginagawa ng gobyerno, dapat ang taong bayan magbalik ng kanilang tungkulin sa bayan. Hindi yun na hinahanapan pa yung bayan. Amen ba? Kaya marapat lang ng ating obligasyon ay ating gampanan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang obligasyon ay dapat gampanan. Amen po. Kaya hindi natin kini-question dapat, Brad, kailangan ba talaga magbalik ng tax sa gobyerno? Oo naman. Kasi maglalakad ka sa kalsada, maayos ang kalsada. Sa Pilipinas, bihira na yung bako-bako ngayon. Kaya nagkakaroon lang ng bako-bako ngayon kasi pag mag-i-eleksyon, doon nila sisirain ang kalsada. Para mayroon silang magawa, may project. Ang tawag doon, yun yung mga pasaway. Ang tinutino ng kalsada, pag malapit ng eleksyon, sisirain. Tapos pag natalo, iiwan na katiwangwang yung kalsada. Kaya may na-aksidente tuloy. Sana mawala na yun sa ating gobyerno. Actually, hindi naman gobyerno ang may problema doon, yung mga tao na tumatakbo Kasi ang ganda ng layunin ng gobyerno, sinisira naman ng tao. Lalo ngayon, ang Pilipinas, di ba? Ang ganda na ng Pilipinas ngayon. Kung alam nyo lang, ang ganda na ng Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Pag naranasan nyo mamuhay sa Pilipinas talaga, siguro 3 buwan, balik na kayong Hong Kong. Iniangat tapos bilang. Gising pa ba kayo? Pero totoo lang,
Totoo lang, maganda ng buhay sa Pilipinas. Maniwala kayo. Kung hindi lang kayo talaga sa pera, kasi nga nasanay kayo dito sa Hong Kong, kasi pag uwi nga kayo ng Pilipinas, wala man kayong trabaho doon, kaya nauubusan kayo ng pera. Pero kung may trabaho kayo doon, paghanap buhay kayo sa Pilipinas, hindi ka na mag-iisip na mag-Hong Kong pa. Bakit? Mas magandang buhay sa Pilipinas. Dito lang, medyo maaluwan lang dito kasi sumisweldo ka. Pero pag may hanap buhay ka sa Pilipinas, maniwala ka, baka dubli pang kita mo sa Pilipinas kaysa dito. Pag madiskarte ka, magtayo ka ng tindahan, maniwala ka, isang buwan pa lang ubos ang tindahan mo, laman ng tindahan mo. Bakit? Lahat ng kapitbahay mangungutang sa iyo. Amen po. Yan ang problema naman sa probinsya, no? Pag nagtayo ka ng tindahan, maya-maya utang. Pag hindi mo pinautang, masama ang loob sa iyo. Hindi ka kikibuin. So ika naman, kapautang ka, para wala kang kaaway. Kaya wala pang isang buwan, mga 3 buwan, wala ka ng tindahan. Sarado na. Bakit? Bagsak ang puhunan. So, dito, ang sabi natin kanina, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Bakit? Kasi, ang sabi po ng talatang 17, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, ang sabi natin kanina, ang gobyerno ay may ginagawa, kaya karapatan natin na magbalik ng ating obligasyon sa gobyerno. Ang tanong ko sa inyo, ang Diyos kaya ay may ginagawa sa atin? Sino po nagkasabing may ginagawa ang Diyos sa buhay niya? Naniniwala kayo mayroong ginagawa ang Diyos sa atin? So, karapatan din natin magbalik sa Diyos kung ano ang nararapat para sa Diyos. Amen ba? Kasi may ginagawa ang Diyos sa atin eh. Unang-una, naniniwala ba kayo ng ating magandang kalusugan ay bigay ng Diyos? Marami nagkakasakit, pero salamat kay Lord, magandang kalusugan natin. Wala tayong sakit. Sabi nga ng kasabihan, ang sakit daw, traidor. Hindi mo alam kung kailan darating. Hindi natin alam kung kailan kadadalawin. Yun daw ang sakit eh. Wala nakakalam kung kailan darating ang sakit sa buhay ng tao. Pero ang nakakatuwa naman ito. Kasi pag ikaw naman ay talagang naniniwala kay Jesus, naniniwala sa Diyos, ang Diyos ay hindi tumitigil ng paggawa sa buhay natin. Yun ang napakaganda. Pangalawa, kung paano ang gobyerno pinapaganda ang kanyang lugar na nasasakupan, ako'y naniniwala, kapag tayo ay nasa Diyos, pinagaganda rin ng Diyos ang buhay natin. O sino sa inyong magaganda na ang buhay? Maganda na ba ang buhay nyo? Ako, malakas ang loob kong sabihin na ang buhay namin, pinaganda ng Diyos. Bakit? Na-share ko na nga minsan, nung ako'y bata pa, pagka bumabagyo sa amin, kami ay wala sa loob ng bahay, nasa labas kami. Bakit? Kaunting ano lang ng hangin, bagsak ang bahay namin. Ay totoo yun. Inabot kaya kami ng magdamag na nasa puno ng nyog na maliit, na wala pang bunga. Tapos pagdating ng umaga, sa lakas ng bagyo, yung maliit na nyog na yun, akala mo kubo, kasi lahat ng palapa nabali. So yun ang naging ano namin, parang bubong. Naranasan po namin yun. Pero mula nung mag-serve ako kay Lord, alam niyo po, unti-unting pinaganda ng Diyos ang buhay namin. Kaya naniniwala ako kapag ikaw ay na kay Lord, pinagaganda ng Diyos ang buhay mo. Itaas uli ang kamay ng pinaganda na ang kanyang buhay. Naniniwala ba kayo na gumanda ng buhay mo? Kasi yun naman talaga ang layunin ni Lord, pagandahin ang ating buhay. Ngayon, pag hindi gumaganda ang iyong buhay, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang may problema doon. Tayo may problema. Kasi parang yung sineshare ko sa inyo kanina, di ba, pinapaganda ng gobyerno ang ating bansa, tapos anong ginagawa ng tao? Sinisira naman. Parang tayo, pinapaganda ng Diyos ang buhay natin, pero anong ginagawa natin? Minsan, tayong sumisira ng ating buhay. For example, dito sa Hong Kong, usong-uso raw dito ang sangla passport.
Hindi ko alam, baka mamaya may nakasanglang passport dito na nandito, baka masaktan kayo sa akin. Ay, hindi na ako nangingialam sa buhay ninyo kasi hindi ko maalam ang buhay ninyo. Eh, malay nyo, mayroong ang naririto ngayon, nakasangla ang passport. So ngayon, ang tanong, tinutulungan ka ng Diyos, pinapagandang ng Diyos ang buhay mo, tapos ikaw naman maghasangla ng passport. So ikaw ngayon ang sumisira ng iyong buhay, hindi ang Diyos. Amen ba? Kasi tingnan nyo ha, pag nakasangla ang passport mo, nahuli ka ng pulis, ano kaya ang magiging buhay, ang kahinatnan ng taong ito? Kasi hindi ko pa alam ang consequences dito pag nakasangla ang passport tapos nahuli ka. Ano kaya ang consequences doon? Kulong ba? Sabi nung isa, bitay daw. Sobra naman kayo? Masyado naman kayo advanced? Hindi ba pwedeng hulihin muna? Grabe naman, bitay ka agad. Huwag naman ganun. Alam niyo po, totoo lang, dito ko lang naririnig yun at na-experience na may mga tao pala talaga na nagkasangla ng passport. Ang tanong ko doon ay, bakit kaya ginagawa ng tao magsangla ng passport? Ha? Na? Sino ba ang pwede magsangla ng passport? Yung may trabaho o yung walang trabaho? O bakit may trabaho naman pala? Bakit kailangan magsangla ng passport? Ha? Ngayon ang tanong, i-advance natin ang isip natin, yung ba ay mabuti sa atin o hindi? O hindi pala. So huwag kayong magkasangla ng passport. Kahit nagipit kayo. Huwag niyong gagawin yun kasi alam niyo hindi makakatulong sa atin yun. Kasi nga ang purpose ng God sa atin, pagandahin ang buhay natin. Kaya lang tayo naman ang sumisira ng ating buhay. Kasi alam naman natin na labag sa batas ang magsangla ka ng passport mo. Amen ba? Tapos sasabihin natin kasi magbabakasyon. Eh paano ka makapagbabakasyon? Wala kang passport. Tama po ba? Kaya nga tinuturo ng Bible ang makontento, masatisfied. Anong ibig sabihin nun? Kung anong mayroon ka, makontento ka dyan. Kung anong mayroon ka, masiyahan ka dyan. Hayaan mong unti-unti ibigay ng Diyos sa iyo ang kasaganahan. Kasi hindi naman on the spot yan na pag hiningi mo, Lord, bigyan ko ng ganito, ayan, bigay ko sa iyo. Hindi naman ganun. Wala tayo sa lumang tipan sa Genesis na sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Wala tayo doon. Tapos na yon. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, matutuhan natin yung tiyaga, tiis, makontento. May asawa ka na dito, huwag ka na maghanap ng ibang asawa. Amen ba? Makontento, masatisfied. Anong mayroon ka, may pera ka, hanggang doon ka lang, so hanggang doon ka lang. Para walang problema. Tama po ba? Kaya dito, ang tanging maibibigay natin sa Panginoon ay ang puso natin. Anong ibig sabihin doon? Iniingatan ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos, so magkaroon ka ng mabuting puso para kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Yung palakpak niyo parang hindi naniniwala. Ano yung puso na yon? Kasi, pag mayroon kang mabuting puso para kay Lord, at yun ang iniaalay mo sa Panginoon, maniwala ka, sa lahat ng pagkakataon, ang taong may mabuting puso, may malinis na puso, hindi ito bibiguin ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po? Kasi, pag may mabuting puso ka, may mabuting puso tayo, mamahalin natin ang Diyos. Tama ba? At kung mahal natin ang Diyos, hindi tayo gagawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Ano yung mga labag sa kalooban ng Diyos? Yung mga hindi niya kinalulugdan. Yung hindi siya natutuwa. Kaya dito po, ang nais ng Panginoon, sabi nga dito, God's desire our heart to love for Him. Nais ng Diyos na mahalin natin siya
ng ating mga puso. Ibig sabihin, natutuwa ang Panginoon sa halip na mag-isip tayo ng mga bagay na hindi maganda, ay mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo siya kasi yun naman talagang unang utos ng Diyos eh. Love your God with all your heart. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Yun ang ninanais at hinahangad ng Diyos para sa atin. Kasi sabi ng Bible, ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Kaya yung coins na yon, pinakita ng Panginoon na kanino ba nakaukit o kaninong larawan na nakaukit dyan sa coins na yan. Ang sabi ng mga naroroon ay kay Cesar. So sabi ni Jesus, ibigay yan kay Cesar, ang kay Cesar. So ngayon, tayong lahat na naririto ngayon ay likha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Sabi doon, nilikha tayo ng Panginoon, ng Diyos, ayon sa kanyang wangis at larawan. So ang tanong, kaninong larawan ang nakaukit sa atin? Kanino? Larawan ng Diyos. Kasi nilikha tayong kalarawan ng Diyos. Hindi larawan ni Cesar. Amen ba? Kaya karapatan natin ibalik sa Diyos ang puso natin. Mahalin ang Diyos na naglikha sa atin. Hindi natin dapat binabaliwala ang ating Panginoon kasi tayong lahat ay larawan ng Diyos. Tama po? Kaya nakakalungkot lang po minsan, ibang walang pakialam pagdating sa Diyos. Nandito na, porque may trabaho, may hanap buhay, kumikita, pero pagdating sa Lord, walang pakialam. Alam niyo po, sabi nga ng aklat ng mga ngaral, may kanya-kanyang panahon. Amen ba? May kanya-kanyang panahon. Kung panahon ngayon ng magandang kalagayan sa buhay mo, huwag kang kampante. Magpasalamat ka kay Lord para ang panahon ng maganda, tuloy-tuloy para sa atin. Pero kung hahamunin natin ang Diyos, nababaliwalain natin ang Panginoon, matakot tayo. Kasi hindi mo alam ang panahon bukas kung ganun pa rin ang kalagayan natin. Amen po? Alam niyo po, pinatuto ko nga ito sa saikong, yung tungkol sa tithes. Nagka-tithes ba kayo? Yung mga hindi nagka-tithes, hindi ko naman kayo pinipilit. Nasa inyo yan. Ayun, dumating sa inyong puso yan. Yung bang dumating ang time na naipon ko yung tithes ko, siguro umabot ata ng 300,000. Ang laki, ano? Tapos, nagpapaaral ako sa mga anak ko sa kolehiyo. Dumating ang time na yung pangpapaaral ko sa mga anak ko, ubos na rin, wala na rin. Ang natitira ko lang, yung tithes ko na lang. Habang tinitingnan ko yung mga anak ko, hawak ko yung sobre na tithes ko. Alam niyo po, sabi ko, kung ito'y babawasan ko para sa pang-tuition ng mga anak ko, baka salutin ang mga anak ko. Kasi hindi ito akin. Sa Diyos to eh. Kaya alam niyo po, ang sabi ko, Lord, hindi kito babawasan ni isang kusing. Ibibigay ko sa iyo ng buong buo. Ngayon, sabi ko kay Lord, kung ano man ang kahinatnan ng aking mga anak, bahala po kayo. Kung kalooban mo makatapos sila, mangyari sa kanila. Kung hindi naman, okay lang, Lord. Basta hindi ko gagalawin at hindi ko pakikialaman itong bagay na hindi sa akin. Alam niyo po, sinurinder ko kay Lord lahat yun. And then, nilagay kong sarili ko na panatag. Sabi ko, Lord, bahala ka. O, hindi nagtagal, nakatapos ang mga anak ko sa pag-aaral. Yun ang nakakatuwa eh. Yung pang, hindi mo alam kung makatapos o hindi, pero dahil ibinigay mo kay Lord ang mga bagay na dapat sa Kanya, gumawa naman ang Diyos ng dahilan at paraan para patunayan naman sa iyo na ang iyong ginagawa ay kinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Kasi alam niyo po, ang iniisip ko noon, sabi ko, pag ito'y binawasan ko, baka hindi makatapos ang mga anak ko. Yun ang iniisip ko noon eh. Baka salutin ang mga anak ko, sa halip na sila makatapos at gumanda ang buhay, baka lalo silang mapirwisyo.
Kaya sabi ko, hayaan ko makatapos sila sa biyaya ng Diyos. Kaya, alam niyo po, napaagaan ng pagtapos ng mga anak ko. Kaya kung ano man ang nasa atin na ginagawa ng Diyos para sa atin, ibalik mo para kay Lord. Ibigay mo para kay Lord. Unang-una, pinagpapala ang ating physical na pangangatawan. So, ibalik mo kay Lord ang puso mo. Mahalin mo ang Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay eh. Lahat ng mayroon tayo ngayon, galing kay Lord yan eh. Biyaya ng Diyos yan eh. Tapos sasabihin mo, hindi Brad, kaya ako sumisulod, nagtatrabaho ako eh. O yan na naman tayo. Eh paano kung nagkaroon ka ng sakit? Makakapagtrabaho ka pa ba? Kaya ang bigyan ka ng Diyos ng magandang kalusugan, napakagandang pabor ng Diyos sa atin. Bakit hindi natin alam? Pero yung ingatan ka ng Diyos, araw-araw. Yung ikaw ay nabubuhay, nagtatrabaho, na walang sakit, walang karamdaman, ang ganda ng buhay. Pero yung ikaw ay nagtatrabaho, tapos may nararamdaman ka, tapos sumasakit-sakit na yung balakan mo, tapos nag-iisip ka na, may kidney na siguro ako. May kidney ka naman talaga eh. Amen po ba? Alam niyo, totoo lang. Kaya ako believe ako doon sa mga, yun talagang yung nagbabalik ng blessing kay Lord. Humahanga ako sa kanila eh. Hindi ko na iano yung sarili ko kasi siyempre, baka lang sabihin si brother, napakayabang nito. Ako naman nagayabang. Ang pinagayabang ko yung ginagawa ng Diyos. Ito pa nga, sabi ng aking anak na gagraduate itong June, gagraduate. Sabi niya, Papa, nag-apply ako ng sa Korea. Kung ano naman yun? Sabi niya, magmamaster ako sa Korea, Papa. Sabi ko, siguruhin mo lang. Sabi niya, hindi pa. Sa December lalabas yung aking yung result. Sabi ko, kung kalooban ng Diyos yan, mangyari ang kanyang kalooban. Kung anong desire ng puso mo, ibigay ng Diyos sa iyo. Tapos sabi niya, Papa, hindi lang ito. Itutuloy ko ito ng doctorate. Kasi sabi ko, wow, mayroon kong anak na may isip. Kasi kasi yun ang aking unang pangarap, sarili ko. Magmamaster, tapos after na magmaster, magdodoctorate. Kaso nga, dito na ako nilagay ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sana isalin mo sa anak ko kung sino mang anak ko may gusto. Ito, nakita ko na sa anak kong isa. Sabi ko, salamat naman kay Lord. Alam niyo pa, yun ang sinasabi natin na yung ginagawa ng Diyos sa atin, dapat mayroon kang ibinibigay sa Diyos. Amen ba? Kasi sabi ng Bible ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kaya dapat kung may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, ibigay mo naman sa Diyos ang nararapat. Hindi lang tanggap lang tayo ng tanggap, tapos wala naman tayo ibinibigay sa Diyos. Mamuhunang ka. Magtanim ka. Amen po? Kasi pag mayroon kang itinanim, mayroon kang aanihin. Alam niyo ba na ang principle diyan, ang prinsipyo diyan sa pagtatanim, parang palay po yan Kapag nagtanim ka ng isang balding palay, aani ka, hindi lang isang balde. O sino nakaranas dito na sa palay, magtanim ng palay? O ako naranasan ko rin yan, hindi ko kinakahiya yan. Elementary ako, nagtatanim ako ng palay. Tapos magugulat ka, mamaya tumatakbo na ako na mabilis. Bakit? May lintana O naranasan ko yung magtanim ng palay. O sino nakaranas magtanim ng palay? Taas ang kamay. O pinagpala kayo ng Panginoon. Yung iba nahihiya, kinakahiya ang pinanggalingan. Ako naman hindi ko yung kinakahiya ang pinanggalingan. O diba? Pag nagtanim ka ng palay, pag nagtanim ka ng isang sakong palay, aani ka, hindi lang isang sako. Amen ba? Ang dami na ng aanihin mo, ganyan din sa Panginoon. Kaya kapag tayo ay pinagpapala ni Yahweh,
may ginagawa ang Diyos sa atin, patuloy kang magbalik sa Diyos. Ibigay mo ang para sa Diyos. At para mayroong gawin ang Diyos sa atin, magtanim ka na magtanim kay Lord. At kapag nagtanim ka na nagtanim, huwag kang mag-iisip kung kailan ka aani. Ang Diyos ang nakakaalam kung kailan ka mag-aani. Tama ba? Kaya lahat ng iyong itinatanim, maniwala kayo, isang araw magugulat ka, aani ka ng masagana. O kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. O sabi natin kanina, di ba? Ang puso natin, ang buhay natin, ibigay natin kay Lord yan. Hayaan mong gamitin natin ang ating katawan sa paglilingkod kay Yahweh. Ang paglilingkod naman sa Diyos ay hindi lang po itong mag-full time ka sa church. Hindi lang po yun ang paglilingkod sa Panginoon. Tatandaan po natin, ang paglilingkod sa Diyos, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay paglilingkod sa Diyos yan. O di ba sabi nga ng gospel ng mga nakaraan, isang basong tubig lang ang ibigay mo sa isang taong ito, dahil ito ay kay Kristo, tiyak pagpapalain ka ng Diyos. Amen ba? Kaya ang bawat ginagawa natin sa ating kapwa ay paglilingkod yan. Kaya ang ating kapwa hindi dapat inaaway. Ang ating kapwa hindi dapat sinisiraan. Ang ating kapwa hindi dapat ibinabagsak. Ang ating kapwa dapat tinutulungan. Sinasamahan. Amen ba? Pinalalakas, pinatitibay. At kapag ginawa mo yan, ibig sabihin, naglilingkod ka na rin kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo sa Diyos ang iyong puso. Amen ba? Pangalawa, ibigay natin sa Diyos ang ating sarili. Anong sabi ng aklat ng Roma? Kaya nga, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Ibigay natin daw sa Diyos ang ating buhay, karapat-dapat at kalugod-lugod. Ano ba yung buhay na o yung katawang karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Diyos? Ibig sabihin, yung malinis na buhay. Amen ba? Hindi yun dinudungisan natin ang ating sarili. Ibig sabihin, sikapin natin na maging karapat-dapat tayo sa mata ng Diyos. Kasi yun lang ang maibibigay natin sa Panginoon eh. Meron sana akong ikikwento, baka mamaya makasakit ako ng damdamin eh. Pero kung pipilitin niyo ako, ikikwento ko. Gusto niyo ba ikwento ko? O sinong gustong ikwento ko? Tas ang kamay. O, hindi man lahat ng tas ang kamay eh. Sabihin. O sinong gustong ikwento ko yung gusto ko ikwento? Tas ang kamay. Ayaw ng iba. Hindi na lang. Next time na lang. Hindi, maganda naman yung ikwento ko. Kailang, gusto ko lang na umayon lang kayong lahat para wala akong sagutin. Amen ba? O gusto niyo ikwento ko? O, kasi last na ito eh. O sino ang gustong ikwento ko? Tas ang kamay. O, hindi lahat talaga nagatas ang kamay eh. Okay lang kayo? O, ito. Okay huwag gagalit sa akin. Just in case man na mayroon akong masagasaan at makahagip naman ako, huwag yung gagalit sa akin. O. Kasi, ang sabi ng biyanan ko, ganito, lagi niya ito ina-advise sa kanyang mga anak ng mga kababaihan. Ang sabi ng aking biyanan, ang tanging maibibigay mo lang sa iyong maging asawa ay ang kalinisan mo. Andyan ba kayo? Kaya nga hindi dapat pinaglalaruan natin ang ating sarili. Parang sa Diyos. Ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon ay yung kalugod-lugod at kaaya-aya. Ibig sabihin, sa pagpasok sa marriage, napakahalaga ng kalagayan ng isang babae. Andyan ba kayo? Kasi ang tanging gift
na mai-offer mo sa iyong magiging asawa ay ang iyong pagkadalaga. Tama po ba? Kaya nga, nagiging strong ang marriage kapag talagang ikaw ay malinis na inihandog mo ang iyong sarili sa iyong naging asawa. Yun ay advice lang ng aking binan na narinig ko sa kanya. Na yun daw ang pinaka-the best na offering ng isang babae sa kanyang asawa. Ang kalinisan ng isang babae. Siguro alam niyo naman ang ibig kong sabihin. Amen po ba? Ganon din sa Panginoon. Ang pinakamagandang offering natin sa Lord ay ang ating katawan na karapat-dapat, kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Na huwag natin itong dudungisan para pag ito'y ini-offer natin kay Lord, ang Diyos ay natutuwa sa atin. At kapag ginawa natin yan, maniwala ka, walang panahon, walang oras na hindi ka sasamahan at pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-offer mo ang iyong sarili sa Diyos, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Okay, tayo at tayo dumulog sa Panginoon. Hawakan niyo po ang iyong mga dadalahan. Close your eyes. At hilingin niyo sa Panginoon kung ano ang mga bagay na gusto po ninyo. Hallelujah. Thank you, Lord God. At
Jesus, oh Jesus, sambahin ang ngalan mo. Banal naming Diyos, kami po ay sama-sama sa oras na ito na dumadalangin sa iyo, na lahat na may sakit at may karamdaman ay iyo pong pagalingin. Kung kami man ay mayroong mga mahal sa buhay na may sakit, may karamdaman, saan man sila naroroon, Ama, pagalingin sila. At naniniwala kami, Ama, na ang iyong kamay ay mahaba upang abutin ang aming mga mahal sa buhay. At ang aming mga kasama sa gawain na ito na may karamdaman, Lord, inihiling namin, tunawin ang anumang sakit at karamdaman sa katawan na ito mula ulo hanggang talampakan. At ibigay dakilang Diyos ang ganap na kagalingan. At dalangin ko lagi, Ama, na ang aking mga kapatid na ito ay lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan. Lagi mo silang tulungan, lalo na sa pagtatrabaho nila sa bansang ito. Bigyan mo sila, Panginoon, lagi ng tagumpay. Samahan mo lagi sila, O Diyos, at ang kanilang mga pinagtatrabahuan ay pagpalain niyo po lagi, dakilang Ama. Ang kanilang mga amo, Panginoon, ay lagi mo silang daluyan ng iyong kapangyarihan. At pagpalain mo rin po, Lord, ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Umaasa kami na sila, Panginoon, ay hindi mo ito pababayaan. Banal na Diyos, ano man ang mga kahilingan ng aking mga kapatid na ito, dalangin ko na ito ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Ibigay niyo po, O Diyos, ang katugunan sa bawat kahilingan at kailangan nila sa buhay. At naniniwala kami, dakilang Ama, na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Lord God, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Pagpalain mo, Lord God, lagi ang iyong mga manggagawa, ang mga worshiper. Lord, lahat silang ginagamit mo sa gawain nito ay lagi mo silang samahan at pagpalain. Bigyan lagi ng kalakasan at katatagan at pagtagumpayin mo lagi sila, Ama, sa paglilingkod nila sa iyo. Ama, salamat po at amin ang inaangkin na sa araw na ito, kaming lahat ay pinagtagumpay mo na at pinagpala na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan.
Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kailang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Angkinin mo na, answered prayer ka na. Amen. Amen. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Answer prayer ka na, angkinin mo na. Pinagpala ka na, angkinin mo na. Answer prayer ka na, pasalamatan mo na kay
sama